Welcome to Kalusugan Tips Channel. Ang topic po natin ngayong araw ay 8 tips para bumaba ang kolesterol. Disclaimer, hindi po namin mapapalitan ang payo ng mga doktor. Mas mainam na kung may nararamdaman ay kumonsulta po sa inyong mga doktor. Of course, para sa ating topic request and shoutout request, maaari kayong mag-like, subscribe, and mag-comment. Tara! Sa ating tip number 1, bawasan ang saturated fat at trans fat. Ano nga ba ang saturated fat? Ang saturated fat ay galing sa matatabang karne, processed meat, butter. Sila ay nagpapataas ng bad cholesterol o LDL. Ang ibig sabihin ng LDL ay hindi long distance love life ha. Ang ibig sabihin po ng LDL ay low-density lipoprotein. Kapag mataas ang LDL, mas mabilis mag-ipon ng bara sa ugat. Iwasan din ang trans fat na madalas nasa fried at processed food. Kahit maliit na amount nito ay masama para sa puso. Mas piliin ang lean meat tulad ng isda at luto na hindi masyadong mamantika. Kaya dapat ang pagluluto nito kung kaya nyong steamed, mas maganda. Simpleng pagbabago sa pagluluto ay malaking epekto kontra sa kolesterol. Ang maganda pa dyan, marami tayong mga choices na pwedeng makita sa internet na pwede nating gawin para makaiwas doon sa medyo mamantika na paraan ng pagluluto. Sa ating tip number 2, kumain ng mas maraming fiber. Ang soluble fiber ay tumutulong bawasan ang kolesterol sa dugo para itong sumisipsip ng kolesterol at inilalabas ito sa katawan. So ano nga ba ang mga fiber na pagkain? Makukuha ito sa mga oats, beans, gulay at prutas tulad ng mansanas. Kapag regular mong kinakain, unti-unting bababa ang LDL mo. Sabi nga nila, an apple a day keeps the doctor away. Maliban sa kolesterol, nakakatulong din ang fiber sa digestion at blood sugar control. So, ibig sabihin, pwede kang kumain ng mga beans, gulay, oats, at syempre prutas na tulad ng mansanas na makakatulong hindi lang sa iyong cholesterol problem, kundi makakatulong din sa iyong blood sugar control. Para sa ating tip number 3, piliin ang healthy fats. Meron palang healthy na mga fats. Actually, hindi lahat ng taba ay masama. Ang unsaturated fats mula sa olive oil, mani, at isda ay nakakatulong pababain ang bad cholesterol. Ang isda tulad ng salmon at sardinas ay merong omega-3. Ang omega-3 fatty acids na mabuti sa puso. Nakakatulong itong protektahan ang mga ugat laban sa inflammation o pamamaga. Palitan ang mantikilya ng olive oil at bawasan ang deep-fried na pagkain para mas heart-friendly ang diet mo. Pero take note ang olive oil ay medyo may kataasan ng presyo kumpara sa mga ibang kadalasang mantikang ginagamit natin. Pero syempre, sabi nga nila, prevention is better than cure. Ang sakit na pwede nating makuha sa katagalan ay talaga namang magbibigay din sa atin ng mas malaking bayarin, lalo na sa mga ospital at sa gamot at kung ano-ano pa. Kaya di bali nang enjoyin mo na ang iyong buhay na healthy ang kinakain. Medyo mas mahal ng konti nga lang pero at least hindi ka magiging sakitin. Sa ating tip number 4, mag-exercise ng regular. Kahit 30 minutes ng brisk walking. Ang brisk walking po ay yung lakad na medyo may kabilisan ng kaunti. So 5 beses sa isang linggo ay makakatulong pataasin ang good cholesterol o HDL. Ang HDL naman ay ang tumutulong maglinis ng excess na kolesterol sa dugo. Kapag mas aktibo ka o mas marami kang mga activities, mga sports, mas gumaganda ang blood circulation at mas malusog ang puso mo. Hindi kailangan ng gym agad kasi yung iba niisip,
high blood ako or may mataas ang cholesterol ko. Kailangan mag-gym ako, kailangan mag-workout kagad ako na ganito, magme-member kagad ako sa isang gym. Pwede naman yung paglalakad muna, pagbibisikleta, paglangoy kung ikaw ay malapit sa ilog o dagat o meron kang access sa swimming pool o kahit pagsasayaw sa bahay. Kaya 'di ba yung iba habang ang routine nila ay naglilinis, no? Sila ay medyo sumasayaw-sayaw. Meron naman ay habang sila ay nagluluto. Maraming paraan kung paano ka pwedeng makapag-exercise nang hindi masyado makakaabala sa mga ibang activities mo sa buong araw. Pero kung kailangan mo ng pera pampagamot, in case of emergency, mag-apply na sa Finbro. Mabilis lang mag-apply at mabilis rin ma-approve. Mababa pa ang interes. Kaya ano pang inintay mo? Click the link in our description box to apply. Ano pang inintay? Mag-Finbro na. Para sa ating tip number 5, lose weight. Lose weight or magbawas ng timbang. Ito kasi ang ilan sa mga paraan para mas mapaganda natin yung ating sistema sa katawan. Kahit maliit na bawas lang sa timbang ay malaking epekto na sa cholesterol levels. Mas kaunting taba sa katawan, mas maayos ang lipid profile. Ang belly fat or yung taba sa katawan ay may direktang koneksyon sa mataas na LDL at triglycerides. Kaya mahalaga rin na isukat-sukatin din natin yung mga waistline natin from time to time. At syempre dahan-dahan at consistent ang pagbabago. Mas sustainable ang lifestyle kaysa naman dun sa crash diet na tinatawag. Ilan kasi sa mga nangyayari ay pag gustong magpapayat, hindi na lang kakain ng biglaan. Hindi kakain ng buong araw. Ibig sabihin, hindi sustainable. Hindi ka naman pwedeng hindi kumain ng habang buhay. Dapat manage mo at disiplinahin ang sarili sa pagkain. Maaring pwede ka mag-meal prep. Sa ating tip number 6, iwasan ang paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay nagpapababa ng good cholesterol. Kapag mababa ang good cholesterol, mas nahihirapan ang katawan magtanggal ng excess na cholesterol. Pinapahina rin ito ang lining ng mga ugat. Kaya, mas mabilis mag-ipon ng plaque or ng bara sa iyong ugat. Kapag tumigil ka sa paninigarilyo, mabilis ding bumubuti ang HDL level mo at heart health overall. Kaya ibig sabihin nito ay ang paninigarilyo ay dapat tigilan na. Kung meron ka namang kakilala, kamag-anak, or kasama na naninigarilyo, maaari mong i-share ang video na ito para mapagbigay alam sa kanila na at risk sila sa heart disease dahil sa paninigarilyo. Sa ating next or number 7, limitahan ang asukal at refined carbs. Ang sarap pa naman ng mga dessert. Ang paglilimita ay sobrang importante para sa ikabubuti ng ating kalusugan. Dahil ang sobrang asukal at puting tinapay, pasta at pastries ay nagpapataas ng triglycerides. Ang mataas na triglycerides ay kasama sa risk ng heart disease. Kaya kahit hindi ito taba, pwede pa rin ito makaapekto sa cholesterol levels. Kaya mas piliin ang whole grains tulad ng brown rice at whole wheat bread para medyo mas stable ang blood sugar at cholesterol. Pagdating kasi sa mga bagay na ganyan, kadalasan ang nasa isip o nasa mindset ng tao para bawasan ang cholesterol ay kailangan iwasan ng mga piniritong pagkain. Pero kung masyado pa rin naman mataas ang iyong sugar intake, mataas pa rin ang pagkain mo ng mga white bread, pasta, mga bagay na matataas sa carbohydrates. Yan po ay nagdi-lead into a higher blood sugar content. Yung tataas masyado yung blood sugar, hindi na magiging stable. Ang ending po niyan ay magiging fats. Kaya pag naging fats ulit yung sugar, magiging dagdag po yan sa ating pampahirap sa katawan. Kaya dapat iwas-iwasan or kung maaari, kung kakain man ay paunti-unti lang. In moderation nga, ika nga. So sa ating number 8, last but not the least, uminom ng gamot na nirerekomenda ng doktor. Kung merong nirerekomenda ang doktor nyo, siguraduhin inumin na. Kung mataas pa rin ang cholesterol kahit inayos na yung lifestyle, kunwari,
nag-ano ka na, nag-exercise ka na, kumakain ka naman na maayos. Nako, pero medyo parang mataas pa rin yung hindi pa rin maganda ang iyong ang iyong resulta sa mga test results. Nako, maaaring kailangan mo na ng maintenance medication tulad ng statins. Huwag basta ihinto ang gamot kapag bumaba na yung bumaba na yung numbers na nag-i-indicate na hindi ganun ka-healthy yung katawan. Kadalasan kasi pag matagalan yun iko-control, kaya para maiwasan yung komplikasyon, kailangan tuloy-tuloy ang iyong pag-inom ng gamot. Lalo na regular na magpa-blood test para makita kung effective ba yung binibigay na regimen or yung plano. Pagdating kasi sa mga ganyan, hindi na basta pagkain na lang ang aasahan. Totoo na prevention is better than cure. Kung umabot ka naman na dun sa punto na hindi na mai-prevent dahil kahit ikaw ay nag-exercise, kumakain ng tama, pero ganun pa rin yung resulta ng iyong kalusugan, kailangan talagang uminom na ng mga maintenance medication. Once again, maraming salamat po sa patuloy na pakikinig. For topic request and shoutout request, please like this video, subscribe, and comment down below. Maaari nyo rin pong i-share ang aming video sa inyong mga mahal sa buhay. Maraming salamat and see you in our future videos. Pero syempre, kung mahilig kang mag-travel, mag-Klook na. Get up to 45% off sa ating Klook Pass. Boracay, one pass for multiple attractions. Kaya, ano pang hinihintay? Mag-Klook na!